Kaibigan, may tanong ako sa'yo. Bakit nga ba sa tuwing hinahabol natin ang isang tao, mas lalo silang lumalayo? Pero kapag hindi natin sila pinapansin, bigla silang kusang lumalapit. Parang laro ng magnet. Kapag masyado mong itinutulak, lalayo. Pero kapag pinakawalan mo, kusa itong dumarating. Bago tayo magsimula, kaibigan, kung bago ka sa channel na ito, nais kong i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video. Masaya akong malaman kung gaano nakalayo ang naaabot ng ating kapatiran gamit ang Stoicism. Okay? Balik tayo sa topic, kaibigan. Sa mga relasyon, madalas nating nakikita ang eksenang ito. Isang lalaki ang todo effort. Halos isakripisyo ang lahat para sa isang babae. Pero imbes na mapalapit siya, mas lalo siyang tinataboy. Habang ang isa namang lalaking tahimik lang, busy sa sariling buhay, hindi nagmamadali, ay siya pang hinahanap-hanap ng babae. Bakit ganito? Dahil, kaibigan, ang hindi naghahabol ay may ibang klase ng enerhiya, isang enerhiya ng kalayaan, confidence, at self-respect. At ang enerhiyang ito ang nagiging dahilan kung bakit siya ang hinahanap. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag itong gawin. If it is not true, do not say it. Sa madaling salita, huwag mong gawin ang bagay na hindi totoo para lang sa pansamantalang pansin. Kung hindi genuine, hindi rin magtatagal. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 Stoic lessons kung bakit kapag natutunan mong hindi maghabol, siya mismo ang lalapit. At kung bago ka sa channel na ito, mag-subscribe ka muna, kaibigan. Dahil dito, pinag-uusapan natin hindi lang ang pag-ibig, kundi ang mas malalim na sining ng self-mastery at modernong Pinoy Stoicism. Kaibigan, mapapansin mo sa buhay at sa pag-ibig, kapag masyado kang humahabol, mas lalo silang lumalayo. Pero kapag natutunan mong kumilos nang may tahimik na kumpiyansa, kapag natutunan mong huwag habulin ang hindi para sa'yo, doon sila kusang lalapit. Sapagkat ang presensya ng isang taong hindi desperado ay may kakaibang lakas. Nakakahatak, hindi dahil sa effort, kundi dahil sa aura na dala ng kanyang dignidad. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong damdamin at hindi hayaang ikaw ang maghabol, nagiging malinaw ang isang katotohanan. Ang mga bagay at tao na totoo para sa'yo, sila mismo ang lalapit. Kaya, kaibigan, narito na ang 10 Stoic lessons kung bakit kapag natutunan mong hindi maghabol, siya mismo ang lalapit. Una, kapag hindi ka naghahabol, pinapakita mong buo ka bilang tao. Ang tao na laging naghahabol ay parang nangangailangan ng completion mula sa iba. Pero ang taong hindi naghahabol ay nagpapakita na buo na siya. Hindi siya naghahanap ng butas na dapat punan. Kaya ang mga tao, natural na naa-attract sa kanya. Ayon kay Marcus Aurelius, very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. Ang totoong saya ay nasa loob mo, hindi sa habol mo. Pangalawa, ang hindi naghahabol ay may dignidad. Sa bawat habol, may kapalit, madalas pride at respeto sa sarili. Kapag marunong kang umatras at hayaan ang mga bagay na hindi para sa'yo, pinapakita mong may mataas kang pamantayan. At ang dignidad ay magnet para sa totoong respeto. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Kaya, kaibigan, maging halimbawa, hindi tagahabol. Pangatlo, ang hindi naghahabol ay nagiging misteryoso. Ang tao ay likas na curious. Kapag hindi mo ibinubuhos lahat ng atensyon mo, mas nagiging intriguing ka. Bakit? Dahil hindi madaling makuha ang oras at energy mo. At ang mahirap makuha, siya ang mas pinahahalagahan. Marcus Aurelius, the more we value things outside our control, the less control we have. Sa misteryo, nandoon ang lakas. Pang-apat,
Pinapakita nito na hindi ka desperado. Desperation repels. Kapag ramdam ng babae na kailangan mo siya para mabuo, mawawala ang attraction. Pero kapag nakita niyang buo ka, kahit wala siya, doon siya lalo napapalapit. Calmness attracts. Desperation destroys. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Panglima, ang hindi naghahabol ay mas nakakapag-focus sa sarili. Kapag hindi mo ubos ang energy mo sa kakahabol, nagagamit mo ito para sa growth mo, sa career, passion, or self-improvement. At kaibigan, tandaan mo ito, self-growth is the ultimate magnet. The best revenge is not to be like your enemy. Ang best move? Hindi habol, kundi pag-angat ng sarili. Pang-anim, nagiging mas totoo ang relasyon. Kapag hindi ka humahabol, makikita mo kung sino ang kusang lumalapit. Hindi dahil sa habol, kundi dahil gusto ka talaga nila. At doon mo makikilala kung sino ang tunay na kasama mo. Ayon kay Marcus Aurelius, kung ito ay endurable, then endure it. Stop complaining. Kapag ang relasyon ay totoo, hindi ito kailangang pilitin. Pangpito, nagkakaroon ka ng malinaw na boundaries. Ang hindi naghahabol ay hindi tumatanggap ng basta-basta lang. May linya kung hanggang saan lang siya. At ang boundaries ay tanda ng respeto sa sarili. At kapag marunong kang magrespeto sa sarili mo, natututo ring magbigay ng respeto ang iba sa'yo. You have power over your mind, not outside events. Pangwalo, kapag hindi ka naghahabol, natututo kang maghintay. At sa paghihintay, natututunan mong makilala ang halaga ng tao at sitwasyon. Hindi lahat ay kailangang makuha agad. Ang hinog sa panahon ay mas matamis. Ayon kay Marcus Aurelius, time is like a river, the events of life a current. No sooner is a thing brought to sight than it is swept by, and another takes its place. Pangsyam, ang hindi naghahabol ay nagiging mas malaya. Wala kang hawak na takot, wala kang pinipilit. At ang taong malaya ay mas nakakahinga, mas nakakagalaw, at mas nakaka-attract. He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe. Pangsampu, sa hindi paghahabol, natutunan mong piliin ang sarili. At sa pagpili sa sarili, mas lalo kang nagiging buo. Kapag buo ka, hindi ka nangangailangan. Ikaw mismo ang nagiging source ng presence at peace. Marcus Aurelius, the happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. Kaibigan, tandaan mo, ang hindi naghahabol ay hindi dahil walang pakialam, kundi dahil may respeto sa sarili. At sa respetong iyon, kusang dumarating ang tamang tao, sa tamang oras at sa tamang paraan. Hindi kailanman kailangang pilitin ang koneksyon. Kung para sa'yo, lalapit. Kung hindi, hayaang dumaan. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahan mong maging buo mag-isa. Ayon kay Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag itong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag itong sabihin. Kaya kaibigan, manatili sa katotohanan ng sarili mo. Sa huli, nais kong tanungin ka, handa ka na bang itigil ang paghabol at hayaan ang mga tamang tao na sila mismo ang kusang lumapit sa iyo? Kaibigan, isipin mo ito. Ilang beses mo nang hinabol ang isang tao, isang bagay, o isang pangarap, pero imbes na lumapit, mas lalo itong lumayo. Hindi ba't masakit na ibuhos mo ang lahat, pero wala ka pa ring makuha? Dito, pumapasok ang stoic na prinsipyo. Huwag mong habulin ang hindi mo kontrolado. Ang pwede mong kontrolin ay ang sarili mo, ang iniisip mo, ang ginagawa mo, ang paninindigan mo. Ang hindi mo kontrolado ay ang emotions at desisyon ng ibang tao. Kaya kung pipilitin mong habulin ang hindi mo kontrolado, ikaw lang ang mapapagod. Ayon kay Marcus Aurelius, never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason,
which today arm you against the present. Kung darating ang para sa'yo, darating iyon sa tamang oras. Kung hindi, hindi iyon kawalan. Dahil buo ka na bago pa siya dumating. Kaibigan, tandaan mo, hindi habol ang sukatan ng pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal ay kusa, hindi pinipilit. Pinili, hindi kinadena. Kaibigan, sa pagtatapos ng usapan natin ngayon, gusto kong ipabaon sa isip mo ito. Ang tunay na halaga mo ay hindi nakadepende sa kung gaano ka kahusay humabol, kundi sa kung gaano ka kahusay tumayo sa sarili mong paa. Kapag natutunan mong huwag maghabol, doon mo makikita kung sino ang tunay na handang lumapit. Kaya tanong ko sa'yo, naranasan mo na bang habulin ang isang tao at mas lalo siyang lumayo? At naranasan mo na rin ba na wala kang ginawa, pero siya mismo ang kusang lumapit? Alin ang mas nakakapagod at alin ang mas nakapagbibigay ng kapayapaan? Kung nakarelate ka sa usapang ito, mag-subscribe ka na sa channel na ito, i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mo. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang pag-ibig ang tinatalakay natin, kundi pati ang mas malalim na anyo ng strength, wisdom at Pinoy Stoicism. At sa comments, i-share mo ang kwento mo. Sa anong pagkakataon mo natutunan na mas mabuti ang huwag maghabol at hayaan na siya ang kusang lumapit? Kaibigan, tandaan mo, kapag natutunan mong hindi naghahabol, hindi lang siya ang lalapit, ang tamang tao, tamang oportunidad at tamang panahon, lahat iyan ay kusa ring dadating.